Hello guys, good morning! So it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, and welcome po dito sa Lopez, Quezon, kung saan maglolocate na naman tayo ng isang property na along Barangay Road. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng property dito lang sa Lopez, Quezon, ayan, panoorin nyo po itong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. Ano po? So, bago po ang lahat, syempre, as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel, and then pindutin po natin yung ating notification bell para lagi po tayo updated sa mga properties na iba-vlog po natin. Ano po? Ayan. So, ano pang hinihintayin natin? Ikutin na natin tong si 3.6 hectares na along Barangay Road. Let's go! So yan, lakad na tayo, ikutin natin si property. Bali, kanina po, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay along Barangay Road, and then tayo po ay merong frontage na halos nasa 100 meters po. Ano po? So medyo mahaba-haba na rin yung ating frontage. And then, kagandahan po ni property, bakod na po siya, kagaya ng nasabi ko kanina, pero masyado lang siyang tinubuan ng mga damo, yung bob wire, so kinapitan na po siya ng damo, kaya halos hindi natin makita. Ano, pero palibot po ito ng bakod, and then kagandahan ni property, nasukat na po ito, so hindi na po kayo magpapasukat. Ikot tayo kay property para makita natin yung kagandahan. So, pansin ko, medyo marami siyang fruit bearing, and then marami-rami siyang mga puno ng niyog na hindi pa naman ganun katanda. Meaning po, matagal pa natin pakikinabangan yung mga niyog na nakatanim dito. Ano po? So yan, mapapansin natin medyo may kasukalan po si property. Pero kagandahan ni property, dito sa may pinakatabi ng ating Barangay Road, siya po ay almost flat. Pero dun daw po sa may bandang likuran, magkakaroon tayo ng slope area po. Ano. Pero mamaya titingnan natin kung ilang portion yung flat natin, and then ilang portion po yung ating medyo slope. Mamaya pag napuntahan natin pinakalikuran. So, kagandahan kay property, dito pa lang sa may pinakabungad, ang dami na niyang fruit bearing na napansin ko, pero hindi ko pa na iisa-isa ko ano yung mga nakatanim dito. Mamaya iisa-isahin ko. And then, pansin ko, yung mga niyog niya, mga bagong tanim. So, merong mga niyog na namumunga na, and then may mga niyog na bagong sibol pa lang po. Ano po? So, kagandahan ni property, marami siyang nakapaloob dito. Lilinisin nga lang talaga natin, medyo may kasukalan na. So marami rin tayong puno ng saging. Yan, may mga nakita akong langka. So yan, ikot pa rin tayo kay property. So estimated po namin sa kabuuan po ng 3.6 hectares, ito po ay merong nakapaloob na halos nasa 400 kapuno ng niyog. So ulitin ko lang po ulit, yung niyog po natin mix ha. So meron tayong mga niyog na kagaya niyan, mga bagong sibol, and then may mga niyog na namumunga na. So for sure may return income po si property. Ano po? Ayun yung mga pinaglukaran nila. Ayan. Lakad tayo. Ang sarap ikutin ng mga ganitong klase ng property kasi almost flat. So hindi tayo masyadong hihingalin. Ano po? So meron tayong puno ng langka, meron tayong bayaba, saging, rambutan, and then meron tayong mga dalang hita. Ayan. So meron tayong kay Mito. Ayun yung rambutan. May nakita na akong isa. Ikot pa tayo para makita natin yung ibang mga fruit bearing na nakapaloob dito. And then meron tayong source ng tubig po. Ano po? Si property po ay may nakapaloob na bukal. Ayan, so hindi tayo mamumblema sa ating tubig.
Hindi na lang natin na nabilang ko ilan yung mga bawat fruit bearing na nakatanim, ano. Pero tanaw na tanaw naman natin siya. So medyo marami-rami naman. Ayan. So i-explain na natin about sa documents itong property na to. Si property po ay TCT title and then patay na po yung mag-asawang nasa titulo. Pero sila po ay merong 4 na anak and then lahat po sila ay nag-decide ng ibenta po si property. So unang reason po nila, hindi na po nila halos maasikaso kasi nga po ay may kanya-kanya na rin po silang mga trabaho. So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial about po dun sa ating documents po. Ayan. Lalaking mga anaho. Bigyan ko lang po kayo ng magandang idea para po malinis po si property. Ano po? So, pwede tayong magpauling. Uulingin natin yung mga hindi halos napapakinabangan na mga kahoy dito sa may pinaka-area. So, yan po, uulingin po nila and then wala silang magiging bayad kundi yung pinaka-kahoy po na magiging uling. So, malilinis natin si property na hindi po tayo maglalabas ng pera. Ayan. So, abot naman dun sa road na pinakadinaanan natin para makarating po tayo dito kay 3.6 hectares. Tayo po ay nasa 3 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-provincial road. And then, another 15 minutes para naman po makarating po tayo kay town proper. Ano po? So, nandoon na po ang ating Jollibee, McDo soon. And then, nandun po ang munisipyo, mga school, palengke, ayan. So, 15 minutes travel time po yan. Pero, halos cemented road naman po yung 15 minutes na itatravel po natin. Ano po? And then, balik po tayo dun sa may pinaka 3 kilometers para makalabas po tayo ng provincial road. Bali, si 3 kilometers ay merong part na cemented road, may part na hindi, and then may part na cemented road nga po, pero hindi po halos kasya ang dalawang sasakyan. So, may part po tayo na medyo makipot yung daan natin pero cemented road na po. Yan, ano po. So, parang nagkulang yung budget ng ating barangay. Pero kagandahan dito, halos konti na lang yung portion na hindi pa nase-semento. So, napakadaling pumunta kay property. And then sa banda doon, siguro mga nasa 1 kilometer, meron po tayong school and then meron po tayong barangay hall. So yan, ikot pa rin tayo. So i-rate na natin si property. Ano po? Bali ito po ay nasa 70% na flat and then 30% lang yung pinaka slope niya pero napaka-gradual naman. So bet na bet ko yung mga ganitong tayo ng lupa, lalo na kung may edad po yung mag-aabil ng property. Ano po? So, about naman po dun sa signal ng phone. So, may signal lang phone natin. And then, wala pa po tayong source ng kuryente po dito. Ano po? So, pwede lang siguro solar lang muna. Pero soon, sabi po nila, kung malaparan na daw po yung pinakakalsada nito dahil meron pong school dito na nasa halos 1 kilometro ang layo. So, soon po malalagyan na rin po ng kuryente itong lugar na to. So, inuuna lang po muna nila yung mga road na masemento kasi mas importante daw po para yung mga estudyante po natin ay hindi po mahirapan. Ano po? Naumpisahan naman na nila yan. So, meron na tayong parang nasa 3 meters na cemented road. Hindi lang talaga kasya yung salubungan sa sasakyan. Pero exim portion lang naman yun. So yan, labas naman tayo kay property para makita naman natin yung pinaka-road niya. So bago tayo lumabas, bigyan ko na po kayo ng details about sa presyo po ni property.
Bali si property po ay ibinebenta po ni seller sa halagang 2.2 million po. Ano po? So, sa binigay nilang price, wala na po silang sasagutin. So, meaning, magneneto po sila. Ayan. So, kagandahan nga po nito, ulitin ko lang, nasukat naman na to. So, hindi na tayo magpapasukat. Kung tayo po ay manggagaling from Manila at magbibisita po tayo dito kay farm, tayo po ay magta-travel ng halos nasa 7 hours. Kung tayo po ay mamamasaheros po, ano po. Pero kung tayo po ay may sariling sasakyan, halos nasa 5 hours lang naman po yung ating travel time. Kagandahan dito, kahit umulan, hindi nadikit dun sa tsinelas natin yung mga putik. So napakaganda talaga nung pinakalupaan niya. Nandito yung mga karamihan ng mga niyog na bagong tanim. Ganda. Konting linis na lang to. Bali, ang pinakahihintayin na lang po talaga natin kay property is talagang ma-fully develop po yung ating pinaka-road. Ano po? Pero dun sa property, quality po siya. Lapitan natin yung pinaka sinasabi kong sapa, pero iga siya sa ngayon dahil talagang halos hindi pa naman nag-iinulan dito sa Quezon, so talagang natuyo siya. And dito sa part na to yung pinaka source ng tubig kung saan parang umiikot siya sa may property, pero sa ngayon po kagaya ng nasabi ko, talagang wala po siyang laman. Ayan, so naigahan siya. Pero pagka daw po talagang naulan, ay, ang lakas daw po talaga ng agos niyan. Yan po ay nanggagaling po sa may pinaka-bundok. Ano po? Lakad pa rin tayo. Parang na-excite naman akong ikutin si property. Para kasi walang kapagod-pagod. Yan. So dito flat na flat yung pinaka-area nito. Ganda. Uy, ang dami mangga dito. So may mga mangga pa rin nakapaloob kay property, and then mga santol. Langka, ang dami. Ganda. Manalo. So ayan, bali nasa labas na po tayo. Pakita ko lang po sa inyo yung property. Ayan po yung pinaka frontage niya. Hanggang doon po tayo sa may pinaka dulo. Po? So ito yung part na may bakod na. And then yung road, ayan, pakita ko lang sa inyo. Sinemento lang po siya pero hindi pa ganun kalapad. Nakarin natin. So yan daw po ay may budget na para maging malapad na siya. Po? So medyo na-stop lang dahil
election po tayo. So hanggang dun po yung cemented road na yan na halos parang pathway. Pero yan for sure, lalaparan po yan dahil kagaya ng nasabi ko, sa may pinakadulo po doon, may school and then may barangay hall. Ayan. So ayan, kung sakali magustuhan nyo si 3.6 hectares, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Ayan. Napakagandang property dito pa sa Lopez, Quezon. Avail na po kayo mga ka-farmlat. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching. And then thank you po sa mga nag-avail ng ating property last month and yung pong mga nag-avail ng property itong nakaraang linggo. Ayan, sobrang dami po nyo. So halos naging busy po talaga si Olive dun sa pag-aayos ng mga documents po nyo. Ano po? And then busy rin po ako dun sa mga hinahandle namin mga farm na inabil po ng ating mga buyers. So sorry po kung medyo nadidelay po yung ating pag-vlog, pero ito pong week na to, sure po namin na talagang marami po kami i-upload na mga properties. Ano po? So thank you for watching.